January 2024, my first week less carb. Eto mga ka-viewers, nakapaglinis na ba tayo ng bahay, ang ating mga tahanan, ng ating mga kapaligiran na nakapaligo na rin ba kayo? Alam nyo na, everyday routine natin na maligo, maglinis ng katawan, pero nalinis nyo na ba ang internal organ ninyo? Yes, tama kayo. Dapat din, syempre, ay nililinis din natin ating tiyan. Ayan, syempre nandun yung mga kidney. Okay? Kailangan din natin maglinis mga once, twice, thrice a week. Ayan. So, pag inom, paano yun? Paano natin lilinisin? Sa pamamagitan, syempre, ng pag-inom. Actually, sa umaga pa lang, pwede na tayong maglinis sa pamamagitan ng pag-inom ng maligamgam na tubig. Ayan, pagkagising po, uminom kayo ng 1 glass of water. For disclaimer, ito po ay base sa aking everyday routine, kaya isinishare ko lang po ito. Pero nasa inyo pa rin po yan. At alam nyo ba, ito tumulay na tayo, na ang tubig o yung maligamgam na tubig, may magandang naidudulot regarding sa sirkulasyon. Okay, ano ba yun? Ang maligamgam na tubig ay maaari nga makapagpabuka ng blood vessels para dumaloy ng maayos ang dugo at sustansya sa ating katawan. Nakakabawas din ito ng stress ang isang tasang maligamgam o isang basong tubig na maligamgam ay nakatutulong para mabawasan ang stress o anxiety. Yan mga ka-viewers tubig pa lang yung pinag-uusapan natin. Wala pa yung topic natin for today's video. So anyway, napakita ko na yung ating ginawang video para dito. So nasa channel ko lang, yung mapapanood nyo po. Ang title po niya ay Nasa Kusina Mo Lang Ang Makatutulong Sa'yo. So sa mga nakapanood, nakapakinig ng ating ginawang video for detox, alam nyo ba na ito ay maaaring makatulong upang makita ang agarang resulta? Dahil wala itong iniwan sa lilinis kayo, halimbawa ng kanal. Kahit anong linis at pag gusto nyong padaluyin ay hindi makadali kasi may nakabara. So ganun lang din ang gagawin natin. Maglilinis lang tayo ng ating internal organ from small intestine to large intestine at madadaanan din ng ating kidney. Lilinisin lang yan, tiyak. Pag nalinis yan, fresh ang inyong itsura. May iba, nagtatanong, paano daw ang mag-juice cleanse? Isa sa gustong subukan ng tao ay kung paano mag-juice cleanse. Dahil laging nag-aabang ang tao para sa new diet craze. Pero aminin natin, ang pag-sustain sa isang diet ay mahirap at boring minsan. Kaya magandang itry ang new trends at uso sapagkat pinapanatili nilang exciting ang mga bagay. Gayunpaman, laging tandaan na ang diet na hindi sustainable ay pwedeng makapinsala sa katagalan. Isa sa recent trends sa diet ay tinatawag na juice cleanse. Ngunit ano nga ba ito? Madali ba? Ligtas ba ito? Gumagana ba? Paano mag-juice cleanse? Ang juice cleanse kasi ay isang uri ng detox diet. Sangkot dito ang pag-inom ng katas ng gulay, prutas, sa loob ng ilang araw. Kadalasan ng juice cleanse ay karaniwang tumatagal ng 1 hanggang 3 araw. Subalit pwede itong tumagal ng hanggang 10 araw. Naniniwala ang mga tao na ang juice cleanse ay nakatutulong sa pag-detox ng katawan mula sa hindi malusog na build-up ng taba at toxins, nagmumula sa hindi malusog na diet. Pinakikita rin ng usong detox craze ang benepisyong ito sa pagbaba ng timbang at maintenance. Narito ang ilang benepisyo ng juice cleanse. Pinahusay na overall health, pag-flush out ng toxins, mas mahusay na panunaw o digestion. Ay katuruan ang buong idea
ng pag-detoxify sa pamamagitan ng pag-inom ng juices at gulay. Ang ilang mga prutas at gulay gaya ng citrus, kale at carrot ay napatunayang kapaki-pakinabang sa overall health. Interesado ka bang subukan ng juice cleanse? Narito ang iyong juice cleanse steps. Para sa juice cleanse, pwede kang maghanda ng anuman at maraming uri ng prutas at gulay. Maaari na gawin ito bilang iyong juice o smoothies. Ngunit, iwasan ang pagdaragdag ng masyadong maraming asukal. Pwede kang pumili ng low-calorie or sweeteners o mga prutas na mataas sugar. Kailangan mong alisin ang iyong sarili mula sa ilang mga pagkain. Unti-unting bawasan ang iyong pag-take ng kape, asukal, dairy, alcoholic beverages, at wheat. Kung naninigarilyo ka, dapat mo ring ihinto ito hanggang sa pag-aayuno o fasting. Ito'y para matulungan kang kontrolin ang anumang cravings o withdrawal symptoms na pwedeng lumabas mula sa fasting. Ang juice cleanse ay isang diet trend na sinasabing makatutulong sa paglilinis ng iyong body toxins. Ito ay ginagawa sa pamagitan ng pag-inom ng katas ng prutas at gulay para sa isang takdang panahon. Bagamat pinagmamalaki nito ang maraming benepisyo tulad ng pangkalatang kalusugan at pagbababa ng timbang, walang sapat na siyentipikong pag-aaral ngunit upang bigyan ito ng sapat na batayan, gayunpaman sumasang-ayon ang agham na ang mga prutas at gulay ay kapaki-pakinabang sa katawan. Ang mataas na pag-intake nito ay pwedeng maging mabuti para sa iyong kalusugan dahil ang pagkain ng maraming uri ng prutas at gulay sa ating dieta ay mas kapaki-pakinabang. Subalit, hindi tayo maaaring umasa lamang dito at higit na mainam pa rin ang balanse at malusog na palagi ang gawi ng pagkain. Alam niyo ba na may tinatawag din na mindful eating? Ano ang mindful eating? Alam niyo ba pagdating sa pag-iisip o mindfulness, ang unang bagay na iniisip natin ay ang mental well-being. Ito ay kapag ikaw ay may kamalayan at manatili sa sandaling ito o dumaan sa isang partikular na karanasan ng walang paghuhusga. Ang ilang partikular na kasanayan tulad ng yoga, meditation at tai chi ay napapaunlad ng pag-iisip. Sa partikular, tinutulungan ka nitong sanayin ang iyong sarili na kontrolin ang iyong atensyon at kamalayan upang mas mapamahalaanan mo ang iba pang mga proseso. Sa pag-iisip ng maayos, nililinang din nito ang katahimikan at kalinawan. Ang pag-iisip ay pinalawak din sa mga kasanayan sa pagkain na mas kilala bilang mindful eating. Paano ba ito nakakatulong yung mindful eating? Ang isang pag-aaral ay nagmumungkahi na ito ay talagang makatutulong sa mga taong nagdurusa sa diabetes na baguhin ang kanilang mga gawi sa pagkain. Ito rin ay tinuturing na isang mahusay na paraan upang muling sanayin ang ating eating habits. Ang parehong pag-aaral ay nagbanggit ng mga ulat ng makabuluhang pagbaba ng timbang na maaaring nauugnay sa mindful eating, habang ang mga dieta sa pagbaba ng timbang ay matagumpay sa loob lamang ng maikling panahon. Napag-alaman ng pag-aaral na ang mga nagtatagumpay sa pagpapanatili ng kanilang ninanais na timbang ay nagbibigay pansin sa kanilang kinakain at pinanatili ito. Kaya naman narito ang mga tips o paraan na maaari mong subukan. Una, huwag mong skip o lumaktaw ng umagahan. Ang hindi pagkain ng umagahan ay hindi nakatutulong upang mabawasan ang iyong timbang. Bagkus, maaaring maging dahilan pa ito ng iyong kakulangan sa nutrisyon. Posible rin na mas lalo kang magutom at mas marami ang iyong kainin sa ibang natitirang meals ng araw. Number 2, uminom ng tubig bago kumain.
Minsan tayo ay nalilito sa pagkauhaw at pagkagutom. Epektibo ang pag-inom ng tubig bago kumain sapagkat hindi mo gaanong nararamdaman na kailangan mong kumain ng marami upang ikaw ay mabusog. Makatutulong din ito sa iyong pag-ehersisyo para madagdagan ang iyong enerhiya at hindi agad makaramdam ng pagod. Okay, number 3, kumain ng mabagal. Ang pagkain ng dahan-dahan ay nakatutulong upang mabawasan ang calories na kinukonsumo sa tuwing kumakain. Ang dahilan nito ay dahil ayon sa isang pag-aaral, mas mabilis tayong mabusog o nabubusog kapag mabagal ang ating pagkain at nginunguyan ng maayos ito. Number 4, magkaroon ng diet meal plan. Importante ang pagpaplano ng meal kada araw o linggo upang mabawasan o makabawas sa gastos, makasave ng oras at pati na rin makaiwas sa mga hindi healthy na pagkain. Okay, number 5, basahin ang produkto bago bumili. Kasama ng pagpaplano, mahalaga rin ang pagbabasa ng mga nutrition fact sa likod ng product. Sa ganitong paraan, nalalaman natin kung ilan ang calories at trans fats na makakonsume natin kung sakaling ating bilhin at kainin ang produkto. Okay, number 6, iwasan ang pag-inom ng alcohol. Ayan, sa mga alcoholic, yan na ating mga ka-viewers, iwasan. Iwasan ang sobrang pag-inom. Okay, number 7, mag-exercise, mag-ehersisyo ng regular. Isa ito sa pinakakailangan ng ating katawan at epektibong paraan upang makabawas ng timbang kung hindi kayang mag-gym o sumali sa sports. Ang simpleng paglalakad sa umaga ng 15 minuto hanggang 30 minuto ay malaking bagay na. Hindi na kinakailangan puwersahin ng sarili sa pagpapagod. Mas kailangan lang natin maging aktibo sa pag-ehersisyo at bigyan ito ng oras. Okay, number 8, matulog ng may sapat na oras. Yan, napaka-importante ng matulog ng may sapat na oras. Number 9, matutong mag-manage ng stress. Karamihan sa tumataas ng timbang ay nag-stress eating o yung mga kumakain sa tuwing nagkakaroon ng problema. Ang tamang pag-manage nito ay nakatutulong sa pagbabawas din ng yung timbang. Kumain ng mayaman sa fiber. Ayan ang number 10. Ang mga pagkain ng mga mayaman sa fiber ay makatutulong sa iyo. Dahil sa bawat pagkonsumo nito ay mabigat na para maramdaman ng isang tao na siya ay busog na. Bukod sa mga pagkain mayaman sa fiber, mayroon din mga supplements na makatutulong sa iyong diet. So, paano mga ka-viewers, ready na for the healthy lifestyle? Tara, sabay na tayo!